hearing is a continuation on the investigation being conducted by this committee, which pertains to the integrity of the PCSO Lotto games. And it all started when PCSO on their website came out with a picture of a winner na kung saan yung picture na yun ay edited at nagkarambola po yung mga netizen. That triggers the investigation. Nagkagulo lang ang netizens dahil sa edited na damit ng nanalo. Nagkaroon na ng espekulasyon ng panloloko ang PCSO. Nasaan na nga ba yung ebidensya para sa investigasyon na ito? Eto nga, partner. Ano ba talaga ang nakikita mo, partner, rito sa ginagawang probe, yung pag-iimbestiga dyan sa Senado? Hindi ito tungkol rito kay pastor. Iba naman to. Kasi ang aking inaalala rito at ikinababahala, partner, kasi sa daming naibibigay na tulong, na ihahatid na tulong ng PCSO sa ating mga kababayan, partner, di ba? Lalo't higit, partner, sa usapin ng pangkalusugan, yan talagang puntahan, partner, di ba, ng ating mga kababayan. Pag may mga na-confine sa ospital, PCSO ang kanilang nilalapitan. Yes. Pag kailangan nila ng libreng gamot, PCSO ang pinupuntahan. Diba? Yung mga malalayong probinsya, partner, mga maliliit na munisipalidad, pag kailangan nila, partner, ng karagdagang equipment sa kanilang ospital, ambulansya, PCSO ang nagbibigay, partner. Yan ay galing lahat, partner, sa tayanang tao sa lahat ng Lotto games. Yes. Diyan ang gagaling, partner, lahat ng pondo. Saka, partner, maliban sa tulong, maraming tao na nandun yung dream. Na pwede silang manalo. Diba? Correct. Pero kasi sa ginagawang pag-iimbestiga ngayon, lalo pat, partner. Sige, ikaw muna, partner. May magbibigay ako ng opinion ko. Yung balita, sige. So, ngayon, eto nga, kanina, meron na naman akong nabasang balita, partner, patungkol nga rito sa sinasabing potential irregularities ni Senator Tulfo sa surrounding a Lotto bettor who reportedly invested daw 90 million and who said is to have won more than 600 million in 649 Lotto draw via system play. Kanina lang to kanina lang to, partner. At the Senate's hearing held Monday, kanina nga, sabi pa ni Senator Tulfo, there's a possibility that the bettor also owns the 3 Lotto outlets in Binondo where the 90 million bet was cast. So again, one person ang may-ari. Siya. Okay. Maybe siya ang may-ari. Maybe hindi. Parang nag-invest siya ng 90 million. Tig 30 million each outlet na siyang may-ari. Outlet A, outlet B, outlet C. This is in Binondo area. He or she owns these 3 outlets. Nagtaya siya, System 12, Tulfo said. Well, karapatan naman siguro kahit sino, partner. Hindi, ito lang sa akin, partner. Unang-unahin natin. Tumaya Ang una ko nang dinig dito, nakaraang linggo, partner, medyo pinag-usapan na ito. Supposed to be dapat topic natin. Kaya natabunan siya ng iba na pinapalabas na maraming 20 times nanalo. Pero iisang tao lang. Remember that? So nagkaroon na naman doon ng ng pag-iisip na maaaring may irregularidad. Dahil 20. Isang tao lang nag-claim pero 20 times nanalo. When I was interviewed ng DZBB, ni Joel and Weng, nasabi ko doon na meron multiple winners sa PCSO. I don't know kung yan ay 4, 5, or 6-digit games, and you will explain to us what games are those. But when you were interviewed by GMA7, unang hirit ni Arnold Clavio, sinabi niyo po, sir, Mr. Robles, na hindi sila winners, kundi sila claimants. Can you define to us the difference between winners and claimants, sir? Your Honor, we are definitely that they are definitely
claimants. And of course, in the interpretation of the law, they are also winners because bearer instrument po ito. Wala pong information yung ticket. So whoever is the holder of that instrument, of that ticket, can claim. Ang sinasabi ko po, they're not necessarily the winners. Although legally, yes, but in reality po, as practiced over the years, including before me, since nga bearer instrument to, at una-una, hindi naman din pong jackpot, kasi po ang tinatanong sa amin, could there be multiple winners of jackpot? No? So sinabi namin, hindi. Not in our experience. Wala pa po kaming nakikita na isang winner nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. In fact, we have searched and searched. Kung meron pong jackpot na nanalo na kahit nga po isang tao na dalawa in 1 month. No? So ang sinabi ko, the bearer of the ticket can claim the prize. And yes, we can sa entry namin talagang ilalagay mo yung winner. Pero in reality, hindi po lahat ganoon. Especially yung low tier prices po. Yung low tier prices, yung mga 2D, 3D, 4D, 6D. Yan po, tsaka ibang consolation. We have to put them as Can winner. you be specific, sir? Not necessarily the winner Opo. and the claimant? Who are they? Who are these people? Katulad po nung nakita namin, Sir, ano po siya? specific na lang po, sir. So if they're not winners, not necessarily winners, they're claimants, who are they? Ano sila? Anong personality nila? Sila po holder ng ticket. Presume po sila, sinasabi ko nga, this is a bearer instrument, presume po sila to be the winner. Kasi yun naman pong ilalagay doon. Wala naman pong Presumed to be the item. winner, or ako na lang po, I'll fill in the blanks. Are you talking about ito yung mga nagpapare-discount? Hindi ko po masabi yan kasi it's a transaction between them eh. Hindi ko po masabi yan kung nagpapare-discount sila. Ayan lang po ang may naririnig. Pero personally, hindi ko po alam yan. Kasi alam nyo, it's being done every day po yan eh. Yung lalo na sa mga low tier, 2D, 3D. Madalas po yan na pinapaabunuhan na lang nila sa sa ahente nila ron. Most likely po yan mga ahente or lotto outlet po yan most likely. Remember that? Oo. Ayan. Pero 'di ba ipiniliwanag to mismo ni GM Oo. sa ibang interview niya. Mm-mm. 'Di ba? Ang sabi niya doon, partner, hindi lahat ng nananalo, especially doon sa 3-digit, 2-digit, and yung mga non-jackpot, Oo. hindi naman yung mga winners ang pumupunta mismo. Ang nagkiklaim. Nagkiklaim Oo. sa PCSO. Oo. Especially, iba naman, maliitan, hindi ganun kalalaki, sa kanang jackpot partner. So, ang tendency is, kung saan ka tumaya, halimbawa ikaw, tumaya ka sa partner? Sige, 642. 642. Ah. 643. Tumataya ako dyan, partner. Pero di ba, Oo. doon ka lang naman sa outlet humihingi, kinukuha yung... Kinukuha yung jackpot mo, yung yung premium mo. So, yung hindi prize. ikaw, personally, Oo. ang pumupunta pa sa Oo. PCSO. Ako tumataya talaga ako araw, lalo na pag May. Anong tawag dyan, partner? Pag may nakrusunadang numero ang nanay Nanalo ko. ka na ba? Oo. Okay, nung nanalo ka, sige, magkano? 5,000 at Okay, sige, 5,000. Ang jackpot yan, definitely. Saan mo 640, hindi. Sa 6-digit ata, yung 3-digit. 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 Oo. So, saan mo kinilaim yung 5,000? Sa ano lang, sa outlet. Nagbigay ka ba anong binigay mo? ID lang? Hindi, partner. Ano? Yung lang mismo, winning ticket ko. So hindi na nangihingi yung Hindi ID? na, wala na. Wala na. So ngayon, magkiklaim ngayon nung, kasi syempre, pinigay na win yun Oo. sa'yo nung Oo. may-ari, yung 5,000, outlet. parang 2,000 lang ata. Oo. 2,000. Kasi sabi nila, ganito, sir. Pag tumaya ka, sa tingin mo, medyo malaki-laki. Yung sabi, tumaya ka sa iba't ibang outlet. Para kung nanalo ka ng medyo malaki, doon mo na lang i-claim. Lahat? Lahat, partner. Okay. Para kasi kung isang taya lang ng malaki, partner, at malaki-laki ang napanalunan mo, doon na sa PCSO outlet, na may, deduct na Tax. Tax. Kasi malaki. Malaki, oo. So pag maliitan, hindi na nire-require ang tin Hindi mo. Hindi na. Okay, so Oo. maliwanag yun, partner. Oo. So halimbawa, partner, ikaw, tumaya ka sa 5 outlet, iba-iba. Same number. Oo. So, makiklaim mo tong 5 ticket at itong 5 Oo. na panalunan mo. Sa iba't ibang outlet. Hindi, pero sa isang outlet pwede na. Pwede Kasi na. ibibigay mo na lang yung ticket mo Oo. without giving the tin. Without. Kasi ikaw experience mo. Oo. I mean, yung tin, Yung tin ID tax, ko? tin. Hindi na. Wala namang ganung Kasi yun yung requirement. sinasabi dito na dapat daw may mga tax, may mga tin na inire-report. 45,000. Yes po. Yun yung binawas niya doon sa 2025, 45,000 na supposed to be pupunta sa BIR. So, paano ibabangga ng BIR yung 003 number doon sa winning yung 40, magkano po ulit? 45,000. 45,000.
ibabangga sa tao na nasa, di ba? Explain. Kami naman, Mr. Chair, since it's already a final tax, kumbaga nabayad na yung total amount of tax, wala nang credit po. Kasi hindi po siya creditable na ibabangga namin sa income pa ni taxpayer. Kumbaga, yun na po yung total tax po. Ano ba ito sinasabi nilang final tax? It is a kind of withholding tax which is prescribed on certain income payments and is not creditable against the income tax due of the payee on other income subject to regular rates of tax for the taxable year. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan itong banggain. Kasi once na nabayaran to, yun na yun. Hindi ito makakredit sa iba, hindi ito magagamit sa iba pang purposes because it is already a final tax. Yun nga yung explanation ni GM na yung mga non-jackpot, di na yan kasi sa outlet lang talaga yan. Why? Isa sa kanila halimbawa, nung July, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times nanalo ng 225,000. Tig to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4. 4 times nanalo ng tig 225,000 pesos. November, 9 times nanalo ng tig 225,000 pesos. Or excuse me, in fact, yung pinakalas, nanalo siya ng 450. So, December, 4 times nanalo tig 225,000. So, nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tig 225,000 pesos na premyo. Okay? O August, tig 225,000 naman, 9 times. So, this amounted to 8.3 million. Actually, 9 million to eh. Tama? 9 point something million. So, ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Your Honor, yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors. And definitely when he goes to the branch, kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng outlet. 10,000 and above, up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Pag kayo pa, ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. In fact, we invited that yung sinasabi niyong tao for today, at sabi niya hindi siya makakapunta. Nagpadala na lang po siya ng video. If you care to listen to her video, Yes. para po natin, meron po kaming video ng ano niya. Yes. And also, And then with that, if I may add, kaya nandito yung BIR. Kaya na nakikita ngayon sa record Oo. na PCSO, isa lang ang nakiklaim kasi maybe outlet owner ito. Oo. 'Di ba? Agent ito. So, merong office sa lahat ng mga probinsya, ang Meron po. PCSO. Pati mga syudad. Halos lahat po, meron. Okay. So, pwedeng pumunta doon yung mga nanalo. Yes, that's correct. So, what you're saying to us here now is, mas piniprefer ng mga nanalo, pupunta sila sa mga tinatawag na agent. Yes, yun nga po, for practical reason, may mga instances po sa ganyan na nakikiklaim sila, nagpapadala po sila ng winning ticket because they trusted the loyal bettors or customers ng ating mga So, local ibig sabihin, identified na. Identified sa isang na po. lugar. Kunyari, si Mario, itong agent ito, mapagkakatiwalaan. So, lahat ng mga nanalo, putok na putok ang pangalan niya, imbis na pumunta sa opisina ng PCSO, sa probinsya nila o sa syudad kung saan may PCSO, pupunta lang kay agent. That's Hindi correct. nakatiwala. Yun po. At si agent nang magpo-process nito sa PCSO. Tama po. Pero hindi ibig sabihin na siya yung nanalo, kundi siya lang yung nag-claim. Iba yung claimant, Oo. iba yung winner. Correct. Tama. Yan. Iba yung claimant, iba yung winner. Oo. Pero with that partner, speech na naman to si Senator Raffy Tulfo tungkol dito. Siyempre, umalingas-ngas na naman to partner, giving negative impression sa PCSO. Wala, Mr. Chairman. I just would like to hear the hearings. I would like to hear the hearings. Baka masyado ng seryoso yung balitaktakan dito. Okay. Pumunta ako dito, baka may chance rin kung manalo ng loto. Kaya matagal ako tumatali talaga ng loto. Hindi ka pa nanalo? Halos 5. Nakananalo ako ng 5 digits, right? Yes. Magkano? Malaki-laki rin ha. Gusto mo manalo ng 2025? Pumunta ka ng Butuan, tumaya ka ng 500 pesos, malaking chance mo. Butuan lahat yan. Kontakin mo si person B, paturo ka sa kanya kung paano manalo ng 2025. Kaya niya. Kita mo naman, no? Multiple, 8 times July 9. Galing mo niya. Di ba? Thank you, Mr. Chairman. Okay. Baka naman magaling na sa combination o baka marunong na siya mag-anticipate. Okay itong trading ito. Di ba? Kumbaga, meron siyang regla. Nireglahan niya siguro. Kaya nanalo siya. O yung ganito mga klaseng pasaring ni Senator Raffy Tulfo na may insinuation of irregularity. Tama ba ito?
nakakapagbigay ba ng magandang impression ito sa PCSO? Oo, kaya nga partner, yun nga ang sinasabi Diba? ko, baka mamaya maapektuhan din partner ang ang sales ng ng PCSO. Kasi nasisira siya. Nasisira siya. Partner, Oo. katulad nito kanina, nadinig ko yung press ko ni ito pala. Oo. Kanina, napahapyawan ko yung hearing. Parang doon sa Access, gusto niyang isama si chairman. Oo. Diba yung GM saka chairman, di ba partner? Pero, ipagpaumanhin. Si chairman, parang title lang. Mm-mm. Alam mo yun, parang titulo lang na pagka-chairman ang dala niya. Mm. Pero parang hindi siya aware kung ano na nangyayari sa PCSO. Parang, title lang ako. Hindi ko nga alam kung may care ba siya talaga sa detalye ng PCSO. Kasi, since day one, mga kayubi, kung mapapansin ninyo, na nag-hearing, lahat ng sabihin ni Senator Raffy Tulfo, oo lang si chairman. Pero hindi, ipinapaliwanag naman ni chairman ng maigi partner. Iba si GM ha? Oo, iba Si chairman ha? Oo. Nadinig mo ba si chairman magsalita? Oo. Hindi. Oo. Si GM. Si GM ang nagpapaliwanag kasi alam niya. Si chairman, parang nga sabi ko, parang titulo lang. Ngayon, nire-request ngayon ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng access itong si GM. Si chairman. Sabi ni chairman, hindi ko alam ano ang gagawin. Paano yan? Hindi ko alam okay lang ako I will oblige. 'Di ba? Kung yan ang gusto ng committee. Oo. So lahat nga na sabihin ni Senator Raffy Tulfo, oo na lang siya. You should comply with my request. Kasi nga po, hindi po fair yan, yung pinaka-chairman ng PCSO, wala pong root access. Samantalang kayo po, GM, of course, you should have that because you're GM. GM and the assistant GM, kayong dalawa pareho, may access. So para mabawasan po yung pagdududa, kailangan meron din po pagdududa sa PCSO, meron din po sana si Chairman Juni Kua. What do you think, Mr. Kua? Is that okay with you? Are you comfortable with that request na kayo magkaroon din ng access, root access? Magkaroon kayo ng karapatan na magkaroon ng root access? I will oblige if required by the committee. Of course, I also would like to understand the purpose of that root access. But if it will be of help to the purpose for which the committee is suggesting, I will oblige, Mr. Chairman. I would consider that as kind words. But I really would like also the opportunity to be briefed on that so I can fully understand. Yes, sir. Yeah, we can ask, what is the name of that contracting party, Mr. GM or Mr. AGM? The name of that contracting party? Pinoy Lotto. Pinoy Lotto? Yes, sir. Okay, so the Pinoy Lotto will brief you, Mr. Juni Kua, kung ano po yung root access, kung anong nagagawa noon. Opo. At, And then while you're being briefed by these people, I want the DICT people present as well para kung hindi mo masyado naintindihan, too technical, yung DICT, dahan-dahan na i-explain sa iyo kung ano talaga yun. Even if hindi niya alam, para lang siguro maiwas siya na masigawan. Maiwasan. Alam mo yun, di ba, mahirap na iniiwasan niya ma-confront ni Senator Raffy Tulfo. Oo na lang siya ng oo. Even before the hearing, panoorin niyo yan. Kaya nga sabi ko, ito si chairman parang, di ko alam, dapat siguro iba ng chairman ng PCSO. Kasi may edad na siya eh. Oo. Di ba, parang hindi na siya fit as chairman sa PCSO. Yeah? Now, so sabi naman ni GM, wala po kami magagawa dyan. Kasi yun ang gusto ni Senator Raffy Tulfo. Alam mo naman si Senator Raffy Tulfo, kung ano maisip na ito, bakit dapat ito gawin? Siguro dapat ganyan. Sabi ni GM, may kontrata po yan. Oo. Hindi po namin yan basta-basta mababago kasi may third party Oo. na involved. Correct. O, di anong gagawin? Di ala RTIA style din. O, di ipatawag yung third party para masabihan na ganito ang gusto niya para magawa. Hindi naman daw siguro mahirap gawin yun. So, ang sa akin lang, partner, I don't think if it is the job of a senator to dictate on this, mga procedure, partner, mga rules and regulations.
ito na executive eh. Sa akin, if you want to make a law on this matter, you make a law. Hindi yung utos para under ng presidente ito, under the office of the president at Office of the PCSO. President. So, anong nangyayari? You're acting as a president, not anymore as a legislator. So, ano bang batas ang gagawin mo dyan kung nag-uutos ka lang ng procedure? Di ba, partner? May balita nga ako, pati rules of court, gustong ipabago, hindi niya sakop ang rules of court, partner. Sakop yan ng Supreme Court. Di ba? Supreme Court ang gumagawa ng rules of court. Di ba? Siguro ito sa akin lang. Ang dami mo namang lawyers niya. Siguro dapat alamin na rin niya sa mga magigiting niya mga abogado. Ano ba ang pwede kong, hanggang saan ba ako? Kasi para hindi naman siya napapansin na medyo umo-over, partner. Katulad nito, sige, may binanggit ka kanina. Maaaring may-ari, banggitin mo, partner? Sige. Outlet A, outlet B, outlet C, ito. ano sabi mo? Kasi ang sinasabi nga niya, so again, baka one person lang daw ang may-ari. Maybe siyang may-ari, maybe hindi. Parang nag-invest siya ng 90 million, tik 30 million each outlet na siya ang may-ari. Outlet A, isa lang yung may-ari nito. Outlet B, isa lang din at outlet C. Okay? Tapos nag-invest siya ng 30 million. Para manalo? Para manalo. Partner. At para makuha yung jackpot rito sa 649. Una, sabi kanina ni GM, partner, kasi nga kaya gusto niya mailagay si chairman magkaroon ng access kasi na-edit daw, na-modify. Sabi naman ni GM, hindi naman namin ma-modify yan kasi naka kami, live yung ano tawag doon, partner? Ano tawag doon? Yung pagkuha ng number? Draw. Live. Yung pag-draw. Diba? Kaya imposibleng ma-edit nila. Kasi doon sa words ni Senator Raffy Tulfo, yun yung gusto niyang palitawin na maaaring ma-edit. Sabi nga ni GM, di namin ma-edit yan. Kasi live yan. Correct. Diba? Live po yan eh. So yun siguro dapat ang mapanatili natin sa mga tao, especially those na fanatic ng mga iloto sa mga games na sa PCSO. Hindi yan nababago. Hindi yan na-edit. Sila yung may access, 'di ba, partner, sa computer system, pero hindi siya nababago kasi live. So pag dinero yan, di mo yan mababago sa computer system kasi nakikita ng tao. Lahat ng mga ginagawa, yung mismo ang actual na nangyayari, nakikita, napapanood mo sa television. Yes. So paano mo mai-edit yan? Ang sa akin lang sana, kung totoong may na-edit, partner, wag tayong pumasok sa haka-haka. Kasi may nasisirang isang institusyon. Correct. Diba? Pag hinaka-haka mo to, katulad na nangyayari ngayon sa hearing na wala tayong ebidensya, unti-unti mong sinisira ang PCSO. What's the point? Para mapakita ba na merong anomalya yan? Pero walang pruweba. Ano ba to? Ayoko naman sabing grandstanding. Kasi yan naman talaga si Senator Raffy Tulfo. Sanay na tayo sa ganyan. Ayoko lang kasi nangyayari, partner, na ang tagal na tinihearing ito, pang-apat ba to? Pangatlo o pang-apat na hearing, wala pa rin siyang ebidensya. Yan, katulad dito. Sige, di ba sabi niya before, para may nag-invest ng 300 million ba yung mga kayubi? I forgot na kung magkano yung investment. At nanalo ng ganito kalaki na 600. Ganito rin yung sinabi. Pero hanggang ngayon, wala. Nasa na yung pruweba mo na may na ganito? At di ba ang sinabi pa niya na merong mga dabarkads kayo dyan sa loob na maaaring gumawa nito para mga ipanalo. Nasaan yun? Di ba? Ipakita mo na. Hindi yung puro tayo haka dito, tanong ng tanong, na giving negative impression sa isang institusyon, tapos wala tayong ibang ebidensya. Institusyon na malaki ang naitutulong. Di ba? Lalo na sa mga mahihirap. Ako naman pa, kasi akala ko, siya para sa mga mahihirap. Tumutulong siya sa mga mahihirap. O eto yung isang partner, ahensya ng gobyerno. Na yun ang mandato. Na yun ang mandato. At kitang-kita naman niya, araw-araw ang daming pumupunta dyan at humihingi ng tulong. Diba? At naibibigay naman. So ako naman dahan-dahan kung ikaw, meron kang gustong madiskubre, partner,
dapat Ipakita mo na. ipakita mo na. Noon pa. Oo. Unang Yung hearing pa ebidensya. lang. Di ba? Unang hearing pa lang, dapat meron ka ng dala Oo. na totoong nagkaroon ng sabuatan sa pagkapanalo ng, champion, ng jackpot Oo. noon. Oo. Ilang beses sa sunod-sunod. Okay, sabihin na natin na parang imposible. Statistically, sabi nila, imposible na manalo. Okay, kung imposible yan, o di i-prove mo na meron talagang anomalya. Kasi to, partner, by chance. So, pwede naman manalo. Kung naswertihan talaga may magagawa ka ba dun? Ngayon, kung ito nanalo ng ganito kadalas, you prove na may anomalya na ito, nakita ko sa record, ganyan, ito nakita. Hindi yung nagpe-fishing expedition tayo dito na lumalabas, na kumukuha ka lang ng info, pero wala ka pa napuprove pang ilang hearing na to. Sabi niya, kanina partner, parang umokay naman siya dun sa reason na maaaring outlet owner or agent ang nagkiklaim. Do you find it believable yung mga explanations sa inyo ng PCSO regarding doon sa multiple winners at saka yung mga namumulekta ng mga winnings? Yung sa multiple winnings, medyo believable kasi pwede nga naman yung agent ang nanalo at yun ang maniningil on behalf of the real winners. Nung nasabi mo na, nasira mo na Nagkaroon na ng thinking sa ibang tao. Last week pa, nagganon. Kaya to na news partner. Diba? Lumalabas kasi dito, once sinabi kasi Senator Raffy Tulfo at nag-privilege speech siya dyan, lumalabas para bang talagang lahat ito may anomalya. Diba? Ang sa akin ng partner, wala namang mali sa pagbulgar ng mga anomalya. Kailangan napapasin ko kay Senator Raffy Tulfo, correct me if I'm wrong, parang lumalabas lagi, kapag nagkakaroon ng hearing, pansinin niyo mga kayubid, lahat ng ibinubukan ng bibig niya, puro anomalya. Parang lahat RTIA style. Diba? Katulad kanina, partner, nanood ako. Kanina ba yon? Tungkol sa, wait, anong topic yon? Si ano yun, Senator Health. Health. Okay? Ang topic niya kanina, it's all about kailangan na paggawa ng maraming ospital. Yan. Dito po kulang. Pero ang iniupo ni Senator Raffy Tulfo doon, partner, sa hearing na yon, tungkol na naman sa anomalya na mga junior, intern, na parang binubuli ng mga senior. Okay. Di ba? Pero wala tong kinalaman sa pagpapagawa ng ospital. Okay, so yun na. So yun lang yung topic niya. After that, he left. Di ba? He left na. So, hindi na siya nakinig kung ano ba talaga kailangan ng Department of Health tungkol sa pagpapagawa ng ospital. So, ang niya lang, ang pinaka-main reason niya lang ng pag-upo dun is to tell na may mga nabubuli na nagrereklamo sa kanya na marami daw sumusungit ng mga doktor or mga intern dahil mukhang nabubuli. Okay? So, yun lang yung sa akin. Parang napapansin ko na lahat pag-upo niya dyan, lahat puro anomalya lang yung issue niya. Well, anyway, let's go back, partner, sa PCSO. Ito, sabi mo kanina, di ba? So, again, one person may-ari siya. Maybe siya ang may-ari. Maybe hindi. Di ba? Maliwanag, partner. Wala siyang clear proof dito sa mga ginagawa niya speculation na malamang, nag-invest ng 30 million dito sa isang outlet, nag-invest na naman ng 30 million sa kabilang outlet, sa another. Di ba, partner? Walang ebidensya. It's mere speculation. Pero yung speculation na to, nakakasira na siya ng institusyon. So, sa akin ang partner, kung may pruweba ka na merong ganitong klase, i-show mo na, ipakita mo na. Diba? Unang-una, partner, kung ako talaga may anomalya at dabar cards ko talaga yung nagpapa-win partner sa PCSO. Diba? Bubulungan ako, ito mananalo, ito nang gano'n. Mag-i-invest ba ako ng ganito kalaki? Na 30 million each? Di ba isang boto lang, isang tayaan lang to dahil na nabigyan na ako ng info, partner. Bakit pa ako mag-i-invest ng ganito kalaki na 90 million to win 600 million? Di isang boto lang, isang taya lang. Correct. Ba't pa ako mag-i-invest ng 30 million? No. Diba? Anong logic doon? Nabulong na sa akin Diba? Nabulong na sa akin yung mananalong numbers.
Ba't ako mag-i-invest ng 30 million each? Eh, paano kung 30 million each na to? O, tapos meron pa pala akong kasabay na ibang nanalo. Correct. 400 kaming nanalo. Eh, di lugi pa ako. Nag-invest ako ng 90 million, tapos malulugi pa ako. Oh, minsan logic, di ba? Sabi nga ni GM Robles, yung Japan namin, hindi naman po ito tinatamaan yung instantaneously. Nagland pa po yun eh. So, in fact, kaya nag-snowball pa nga yung iba. Tapos, nag-run pa po yun. So, siguro ho, kung after mag-increase, tumama, baka sakali yung kinabuka tumaas. Di ba? Tapos biglang nanalo siya tumagal pa Tumagal pa. Hindi yung pagka-laki. Yun na agad. Nag-snowball pa. Naipon pa. Naipon pa. Oo. Pero ang pinapalabas, pagka bigay ng malaki, taya, may panalo na. And mukhang kaibigan pa yung nanalo. O tagaloob. Na hindi naman ganon ang nangyari. Base sa record ng PCSO partner. Partner, tandaan mo, mga kayubi, remember, tinanong niya kung sinong winner dyan. Di ba nag-executive session siya? Paano na yung hinala niya? Na taga-loob. Mukhang lumabas na sa executive session. Pero with that, nasira. Unti-unti, nasisira kasi ang PCSO. Tingin ko sa akin lang, partner, bago maglabas ng ganito, lalo na yung sinasabing mga anomalya, research muna, partner, research. Wag fishing expedition. Wag dyan kumuha ng mga ebidensya sa loob habang nag-iimbestiga. You give the evidence. You give the evidence. Kasi partner, kung totoo na may anomalya sa loob ng PCSO at may dala ka ng dokumento, hindi na yan makakapag-reason out. Kasi hawak mo na. Wala kang dalang ebidensya Puro speculation. Baka ganito, baka ganyan. Siguro ganyan, baka mga kabarkada nyo. Which is wrong. Diba? Hindi naman ginawa ang Senado para sa ganitong klaseng investigasyon. Diba? Okay. Ayan, yun. Ito ba yun? Hindi. Pero meron tayong issue sa Zamboanga, di ba, partner? Tungkol sa... Okay. Nino? Intelligence Fund. Hindi, malayo pinag-uusapan natin, Baka merong dyan. Masisinado. Kunin mo. Sabi nila, boring daw dahil hindi ako kumukontra sa iyo, partner. Hindi, alam nyo kasi, dito sa usapin ng PCSO. Sanay na sila sa'yo? Sanay na sila sa'yo? Hindi naman, partner. Kasi, nakikita natin kung saan napupunta yung ating tinataya sa loto. Doon sa mga mahihirap na kailangan po talaga ng tulong. So, kung may mga ginagawang ganitong issue sa PCSO partner at naapektuhan yung kita, yung income ng PCSO, nandyan lang dumidepende, partner, para sa pagbibigay ng tulong. So, paano na lang? Yung mga mahihirap, yan ang yan ang iniisip ko. Iniisip din ni attorney. Paano yung mga mahihirap? Kaya ba bigyan ni Senator Tulfo lahat ng mga... Kung masisira na siya, di ba? Kung hindi nakikita. Kung hindi nakikita. Yung mga nandyan sa ospital na mahihirap, na may malubhang karamdaman. At sa PCSO lang yung tagbuhan nila. Alam nyo yan, ang dami araw-araw. Libo-libo. Buong bansa po yan sa lahat. Kaya nga nagtayo na sila, partner. Naglagay na sila ng... tauhan nila sa lahat sa loob ng ospital para hindi na pupunta sa PC. Doon na mismo sa ospital, diretso dadalhin nila yung kanilang billing at doon mismo. Inilapit na ng PCSO. So, yun ang yun ang iniisip natin. Sa akin din partner ganito. Si Senator Raffy Tulfo kasi syempre marami itong followers. Hindi naman maiwasan yan di ba? Marami rin naman siya natulungan. Dapat lang siguro niyang pag-ingatan, especially marami nakikinig sa kanya, bawat bitiw niya ng salita, dapat may kasamang responsibilidad. Correct. Di ba? You should be responsible sa mga words na ginagamit mo at binibitawan mo.
considering na marami kang taga-sunod, maraming tagapakinig, maraming naniniwala sa'yo. Di ba? Sa bawat kibot na to na hindi mo papapatunayan, hindi mo naman mababawi na. Katulad nga sabi ko, partner, yun nanalo. Na iba yung damit. Pinagpestahan yun eh. Correct. Na inedit yung damit. Oo. Eh nakilala mo naman, I believe, nakilala mo dahil hingi ka na executive session. Oo. Wala ka na say doon after. Oh, pero di ba, nilamatan mo na eh. Nalamatan mo na yung PCSO with that. Pinagpiestahan yun eh. So, dapat you should be responsible, especially you're a lawmaker, and you're not part of the executive. Oo. Di ba isipin mo, you're not a part of the executive. All you have to do there is to inquire what the people need, what you can do as a law, not to make a law, kung anong kulang. Hindi mo kailangan mag-utos kasi it's not part of your job. Part yan ng Senado, part yan ng executive. Diba? Kung may kulang, sabihin mo, ito kulang. Oh, try niyong gawa ng paraan. Pero, don't make a command. Don't make an order. Diba? For me lang yun, partner. Kaya lang, sanay siya sa ganun eh. Sa RTIA, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Yung tuloy yung pagiging lawmaker niya, hindi na yun yung nagiging priority niya. Pag upo niya dyan, uutos na siya ng uutos. Oo. Diba? Correct. Sabi ni Don, di alam ang words collateral damage. Collateral damage talaga. Diba? Sabi naman ni Colt 45, baka ho, gusto niya dun sa foundation lang lalapit. Kaya ba yung lahat ng tao? Hindi. Sa dami ho. Malabo. Laki-laki. Oo. Ay, teka lang partner. Anuin ko muna, babatiin ko lang. Direk Freddy Valera Official. Hello, Direk. Direk is in the house. Ay, Direk Freddy. Yes. Oo, nandiyan siya. Sabi naman ni Pelikula Gom, basta ako, tataya pa din. Manalo matalo, at least nakaambag ako. Tama. Yun yun. Yun. At least nakaambag ho kayo. Saka sa partner, sa akin kung may anomalya, lalaban tayo doon, partner. Kasi mali naman yun. Oo. Kaya lang, ito siguro i-prove natin. Ito muna. Ito papel. GM. Kitang-kita dito sa papel, ayon sa aking naimbestigahan. Itong nanalo, ganyan. Pero yung pag-iisipan mo muna, tapos wala ka pang ebidensya, mali yun. Oo. Diba? Sabi naman ni Maylin, agree ako. Talaga, mapa-private, public hospital, nandyan ang PCSO. Correct. Diba? Oo. Ayan, meron ditong si Archimedes Carrido. Ay, paano naman natin? Oo. Yung mga message para mabasa ng iba. Oo. Sabi naman ni Free Right, ilan ba ang referral ni Senator sa PCSO na nag-grant financial at medical? O baka marami din siguro. Marami din siguro mga repair niya dyan sa PCSO, partner. Di natin alam. Di ba? Kasi tingin ko dito, partner, may may nagbulong sa kanya na may anomalya sa ganito. Oo. Ang problema, wala nga ebidensya. Kaya dyan niya pinapaimbestigahan para makahugot siya kung may mahuhugot siya. Kailan ba ito nakumpisa Diba? siguro? Tagal na to, diba? 3 months, 4 months ago? Nag-umpisa lang to siguro yung investigation dahil dun sa damit, partner. Meron kasi ibang mga vloggers kino-question si PCSO. Di ko alam kung isa doon sa kanyang nadinig or what, di ba? Syempre, pag PCSO, malaking issue to. Di ba? Sabi nga nung isa, ito pa. Ito. Kasi, nadinig ko pala ito sa interview ni Tony Velasquez sa ni Carmina kay GM. Sabi nga ni Tony Velasquez, alam naman natin kapag nagsalita ito si Senator Raffy, lumalabas na ang dating ay totoo. 'Di ba? Pero nakapag-explain nga si GM na karamihan na nag-claim ay agent or outlet owner. So medyo naliwanagan sila Tony Velasquez. So yun, 'di ba? Para bang nasabi mo na eh. Sinabi mo na, ito nangyayari, bakit dito? Na question mark. Bakit ganito? Ba't ganyan? Isa lang ang dami na 20 times. Imposible to. Parang ganun na nangyayari. Parang it's impossible. Di ba? So, pag ikaw
partner, ay lagi ka nakikinig kay Senator Raffy Tulfo, yung salita na gano'n, silang-sira na si PCSO. Hindi mo pa nadidinig si PCSO ang katwiran, ha? Oo. Nasabi mo na sa privilege speech mo. Oo. Lalo na, karamihan ng tumatangkilig, partner, sa Lotto Games, yung masa. Na walang Diba? tin. Oo, na walang tin. Lalo kung nanalo na ng 2,000. Paano yun? Di ba? So, yun, di ba? Which is, eto din ang mga pumupunta sa PCSO. Sila po ang pinaaabot ng tulong. Yes. So, yun lang sa akin. Sana lang. Bago talaga sana lahat ng mga senador dyan, bago mag-privilege speech, bago mag-conduct ng hearing, isipin mo na dapat kumpleto na sila ng ebidensya. Kumpleto sila ng witnesses. Sana man lang may witnesses siya. Na ito, nanloloko to. Diba? Nanalo ako pero hindi binigay. Or ito, kakilala ko. Kahit nakamaskara pa siya, partner. Oo. At least may witness ka nagsabi na nanloloko ang PCSO. Oo. Wala eh. Puro puro speculation eh. Mahirap yung speculation, partner. Oo. Hindi yan tumatayo sa husgado. Oo. Speculation. Objection, Your Honor! Nako. Mere speculation! Talo agad. Sabi Diba? ni Jason Lindo, attorney, at Sir Rod, watching po dito sa Lipa, Batangas, bumaba nga po ang bigay ngayon ng mga PCSO sa mga ospital. Hindi. Actually, continuous yung kanila partner. Tulong. Oo. Siguro, hindi pa pa naman nila sila, i-release eh. Sana Sana partner. hindi maapektuhan yung Yung mga, kaya lang, feeling ko may naapektuhan. Oo. Feeling ko yung may mga tumataya na fanatics, partner, Oo. medyo bumaba ng Basta, konti. Feel ko lang, basta patuloy lang ho ang inyong pagtangkilik sa PCSO kasi yung mga itinataya po ninyo, napupunta din po yun sa tulong. Doon lahat po napupunta yun. Tulong sa ospital, meron silang partner, meron pa nga silang free consultation. Meron silang partner, yung clinic, multi-clinic specialty. Lahat dyan, partner, yung mga espesyalista. Ayun. Partner, Oo. sige lang, basahin ko lang ka free ride sa PH. Pumutok issue sa PCSO sa birthday greetings na sabay. Nasaan na yun? Oo. Nasabay. Ito, Birthday greetings kasi, partner, may pinalabas. sabay tayo maging milyonaryo. Ayun. Meron kasing ipinalabas ang isang vlogger na pinakita nila na close si Lisa, si First Lady, kay PCSO GM. Okay. Kay Oo. GM. Nag-greet sila na para bang, sige, parang, tama ba no, happy birthday, sabay-sabay tayo maging milyonaryo. Nabigyan siya ng kulay. Meaning, Nabigyan siya ng kulay. grabe naman ng grabe. Siyempre tayo din naman gusto sabay-sabay tayo maging milyonaryo tayo. Kasi, Sana all. anong masama pala doon? Nabigyan siya ng kulay, partner. Kasi, yung nagpalabas nun, hindi siya maka-FL. Hindi siya maka-First Lady. So, parang with that, pinapalabas nila na may anomalya. Hindi ko alam mga kayubi kung doon ba nakuha itong hearing na to because of that ingay. Kahit presidente, gusto ko pa rin maging milyonaryo. Hindi, partner, ito lang sa akin. Diba? Kung may witness. Kung may witness. Diba? Kung totoong may witness, kunin mo na yun. Pagsalitain mo dyan. Palabasin mo na ebidensya. Hindi pwedeng, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Ay, chismis yun. Wala kang mapapala dun. Diba? Dapat may ebidensya ka kasi baka hindi mo napapansin, nasisira siya unti-unti. Tapos, akala mo, okay lang kasi marami nakikinig sa'yo. Diba? Hindi mo nakikita na may nasisira ka. Correct. Inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Hanggang bukas magkita magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapaalala, huwag tulugan inyong karapatan. Sama-sama